Usapan na natin itong nangyayari kay Super Inday at ang aking pananaw kung bakit ito nangyayari. Okay. Kailangan po nating himayin ang mga pagkakasunod-sunod po ng mga events. Hindi kasi natin pwedeng tingnan lang itong nangyayari kay Super Inday sa pamamagitan lamang po ng pagtingin sa nangyayari sa kanya ngayon. Alam niyo naman po ang issue ngayon kay Super Inday, di ba? Ang issue sa kanya ay yung confidential fund. Okay, bigyan ko lang yun ng background Noong 2022, kasi pag bagong upo mo, ang budget na lang ng office mo is yung natitira na lang nung pinalitan mo. So yung natitirang budget na lang ng pinalitan ni Inday, si Lenny. So kaunti na lang yon, okay? So ngayon, hindi pa malinaw kung nag-request ba talaga si Inday or hindi, pero may mga dumadating sa aking balita na basta, malalaman nyo na lang to sa mga susunod na araw. Ang nangyari is, syempre walang budget. Okay? Wala lang budget Paubos na kalahating taon na lang yan. Kailan ba umupo si Inday? Umupo ang bagong administrasyon ng July. So, ang budget na lang for 2022 is for July to December. Okay? Yan talaga so, July, August, September, October, November, December, for 5 months. Okay? So ngayon itong si Inday, yung Office of the Vice President, okay? Ang sabi according sa kwento, na official kwento ng Malacanang, nag-request daw ito si Inday, okay, ng budget. Ngayon, ibinigay sa kanya ang budget ng December. At parang in the second week ata ng December, parang ganyan, second week or first or second week, ibinigay sa kanya ang budget. Ang nag-transfer ng pera ay ang Office of the President. Tinransfer sa Office of the Vice President. Ngayon po kasi friends, pag ikaw ay binigyan ng budget, dapat ito ay gastusin mo kaagad. Okay? Dapat gastusin mo to bago matapos ang taon. So madaling salita, yung budget ay binigay sa kanya ng second week of December. So malamang dapat gastusin niya ito. Kasi pag hindi mo ito ginastos, magiging issue ito sa'yo sa susunod na budget cycle. Okay? Ganyan po ang proseso sa gobyerno. Okay? Pag hindi mo ito ginastos, yung budget na ibinigay sa iyo, magiging issue sa iyo yan next budget cycle. Okay? So, ginastos ito. Okay? Confidential fund. Ginastos yung pondo, ang issue nila, bakit ito ginastos within 11 days? Kung hindi ba naman kayo timang at bopols, paano hindi ito magagastos within 11 days? Ibinigay nyo yung budget, patapos na yung taon. Ngayon, pag hindi ito ginastos within that time period, magiging issue ito sa Office of the Vice President in the next cycle. So, naipit si Inday. Okay? Naipit ang Office of the Vice President. Okay? Ginawa ito ngayong issue sa kanila. Okay? At alam nyo naman yung nangyari, itong si Tambaloslos and mga legal fronts ng CPP-NPA, ginawa itong issue, no? Tinira si Inday. Pero sinong hindi nila tinitira? Hindi tinitira ni Tambaloslos. Ang hindi tinitira ni Tambaloslos ay ang Office of the President na nag-transfer ng pera sa Office of the Vice President. Naintindihan nyo na? Kung naiintindihan nyo, magpalaganap kayo ng heart emoji. Okay, heart emoji. Kung naiintindihan nyo. So, ang nag-transfer ng pera sa Office of the Vice President ay ang Office of the President. Pero ang tinitira ni Tambaloslos at ng legal front ng CPP, NPA, yung bandit group na yan, na hindi po yan totoong komunista. Yan po ay bandit group. Bandit. Okay? Tulisan. Mga bandit yan. Wala yung ibang ginawa kundi mag-extort ng pera to the highest bidder. Okay. So, ang tinitira nila ay ang Office of the Vice President. Pero ba't hindi nila tinitira ang Office of the President? Una, ba't hindi nila tinitira? Dahil ang Office of the President ito ay of course pinamumunuan ng kamag-anak ng Speaker of the House. Okay. Ngayon, syempre, itong Makabayan Group. Okay, itong Makabayan Group, sila ngayon ang napiling henchmen. Okay, ni Tambaloslos. Alam ko na nagagamitin nilang henchmen yung Makabayan Group. Okay? I was seated across the power behind the throne during Holy Week.
At katabi ko ay isang taong siguro kilala nyo na. At ang sinabi ni Power Behind the Throne ay sinabi sa kanya ni Holy Week ito ng 2022. At sinabi sa kanya sinabi sa amin nung Power Behind the Throne. Okay? Pwede naman itong magsinungaling itong katabi ko, no? Nung panahon na ito sinungaling na, mahilig naman kasi siya magsinungaling. Pero sinabi niya ni Power Behind the Throne ay sinabihan daw siya ni Throne na kausapin na ang mga CPP NPA. Okay, kausapin na. This was only in Holy Week last year. Okay? So, kaharap ko si Power Behind the Throne. We were to ilang meters bang isang kamay? 5 meters bang isang kamay? Ilang meters pa? It was a circular table. Okay, it was a circular table somewhere in the north. Malamig naman doon. Pero talagang galing ko lang sa Netherlands, hindi naman pa masyadong malamig sa akin. Holy Week, kausapin na ito mga CPP NPA. Noon ay hindi ko naman, parang ako naman noon I was just like observing, no? Pero sumagi na sa isipan ko, bakit? Diba? Bakit kailangan kausapin? Anyway, so ngayon nakita ko na nag-unfold na, ginagamit na nilang henchmen ngayong itong Makabayan. Okay, Makabayan, sorry. Ngayon, so hindi nila tinitirang Office of the President na nag-transfer. Kasi, kung may kasalanan ang Office of the Vice President, dapat may kasalanan din ang Office of the President. Pero, hindi itinitira ni Tambaluslos at ng mga Makabayan Group ang presidente. Sila ang nag-transfer. Hindi mangyayari yung hindi magkakaroon ng transfer kung hindi ito na-approve ng presidente. Okay? Wala. So anyway, hindi nila tinitira. No? Si Inday ang kanilang winawasak. Okay? Fast forward, ngayon ng 2023. Ano ba mga naging kaganapan bago lumala itong pagtitira kay Inday? Ano pinakamalaking ginawa ni Inday na masasabi natin parang napahiya ang presidente? Saka si Tambaluslos. Of course, alam na natin yung nangyayari kay Tambaluslos, no? Masakit naman yung tinawag siyang Tambaluslos. This was, May? May ba yung tinawag siyang Tambaluslos? Okay. Pero hindi yan ang tinatawag natin the straw that broke the camel's back. Anong ginawa ni Inday na parang napahiya ang presidente ng Pilipinas? Ito yung Afghan issue. Okay? Naalala niyo yung Afghan issue. Ito ang nangyari dyan. Okay? Nagkaroon ng meeting. Okay? Nagkaroon ng meeting ang iba't ibang gabinete. Of course, nandun ang DepEd, no? Para pag-usapan niyang request kuno ng Amerika na tumanggap ng Afghan refugees ang Pilipinas. Hindi talaga sila refugees, guys. They're not refugees. Sila ay mga trabahante ng Amerika sa Afghanistan at kailangan nilang lumipat sa Pilipinas galing sa ibang bansa. Not from Afghanistan. Mula sa ibang bansa dahil matatapos na ang kontrata ng Amerika sa mga bansang iyon at kailangan ng Amerika na hanapan ng ibang bansa na lalagakan ng kanilang mga empleyadong Afghan. Okay? Habang sila'y naghihintay ng kuno ay approval ng kanilang visa sa United States. Can you imagine, hindi nga nila na-approve yung visa ng mga ito habang nasa ibang bansa sila, ililipat sa atin. Anyway, ibang usapin yon. Pero, dalawa lang ang ahensya ata ang pumalag. Okay? Alam natin pumalag ang DepEd. Okay? Si Sara Duterte ay pumalag. Vehemently against siya dito. Ang isa pang alam kong pumalag is yung National Commission for Muslim Filipinos. Okay. Pero focus tayo kay Sara. So pumalag si Sara. Okay. So ano mga sumunod na mga pangyayari sa pagpalag itong ni Sara? Naalala nyo, nag-release ang ICC na hindi na yung ICC International Criminal Court, sabi nila itutuloy nila ang investigasyon laban sa sitwasyon sa Pilipinas, and of course alam naman natin ito ay against kay Duterte. Anong nireport ng Vera Files?
Okay? Ang Vera Files po, ito po ay tumatanggap ng salapi mula sa US State Department, okay, sa pamamagitan ng National Endowment for Democracy. Mga 20 million pesos na ang natanggap ng Vera Files na isa lang namang website sa panahon ni Duterte. 20 million. Can you imagine? 20 million pesos for the entire term ni Duterte para sumulat ng mga paninira laban kay Duterte at sa mga supporters ni Duterte. Okay, itong Vera Files. Okay. So, yung National Endowment for Democracy po, ito po ay ang legal front or covert front ng CIA. Okay? I-search niya, National Endowment for Democracy. It's documented fact. Meron pang PhD dissertation kung ano ginagawa ng National Endowment for Democracy. Okay. So, itong Vera Files, nag-release siya ng report. Sabi niya, kasama daw si Sara Duterte sa posibleng imbestigahan ng ICC regarding crimes against humanity. Can you imagine, biglang lumitaw ang pangalan ni Sara Duterte. Wala naman siya, hindi naman siya kasama noon. Tapos ngayon Vice President na siya, kasama na si Sara Duterte. Okay. So bibigyan ko yung pumalag si Sara Duterte about Afghan issue. Lumabas ang ICC, nag-report ang Vera Files na kasama si Sara Duterte sa posibleng iimbestigahan. Okay? And then nagsunod-sunod na, biglang naging issue yung confidential fund. Okay? Na dapat ang may kasalanan din ay ang Office of the President. Kasi sila ang nag-transfer ng pera at tinransfer nila yung pera December na. So ibig sabihin, late na ito, ibig sabihin, kailangan gastusin mo yan Okay? Kailangan gastusin mo talaga yan. Tanungin niyo may mga alam sa budget ng gobyerno. Kaya ito yung mga sinasabi nila, bakit 11 days na gastos niya na? Ang tamang sagot dyan, kasi po, ibinigay po ito ng December na, patapos na yung taon. Ano sa tingin niyo do you really expect na yung binigay na pera nung December, gagastusin ni Sara within 365 days? Mga bopols pala kayo Pag binigay sa iyo ang pera, kailangan gastusin mo ito bago matapos ang taon. That's a basic process in government. Anyway, so hindi nila tinitira ang presidente. So lumabas na yung confidential fund ni Sara. Issue. Tinitira-tira na sa ngayon. Tapos ngayon ay SALN. Okay? Kailangan daw, according sa isang senador, ang dami daw nag-request ng SALN ni Sara, kailangan daw i-release ang lahat ng SALN niya nung kanya'y mayor pa. At meron pa sinabi na kailangan daw pati business interest ng kanyang asawa at ng kanyang underage na anak. Can you imagine, underage na anak? Ilang taon pala yung anak ni business interest ng kanyang underage na mga anak? Ilang taon na ba mga anak ni Sara? Wala pa atang 15 or wala pa atang 10, 7 or 8 or 10. Susunod-sunod na ang panglilibak kay Sara. Hindi lang siya binibinay, binibikoy pa siya. At lahat itong dilubyong itong nangyayari kay Sara ay nangyari after niyang palagan ang Afghan refugee request ng Amerika. Di ba? Kita mo, nangyari kay Governor Mamba. Pumalag siya sa EDCA. Ano nangyari kay Governor Mamba? Bigla ngayon siyang iimbestigahan dahil daw ay nung election daw gumamit daw ng pondo ang gobyerno para dun sa election, whatever. Bopols pala to Alam ng lahat ng politiko kaya nila nililigawan ang mga gobernador ng bawat isang probinsya dahil ang mga gobernador ay meron na itong infrastructure. Okay? Meron na itong mga tao. Okay? Kaya mga nililigawan yung gobernador. Why do you think politicians do that? Na nililigawan nila ang suporta ng gobernador. Dahil meron ng infrastruktura ang gobernador para suportahan ang kandidatura ng kung sino man ang mapipisil nilang presidente. Okay. Si PRRD lang, si Digong lang ang walang gobernador na supporter nung siya'y tumakbo except for Amy Marcos, no? Malinaw naman yan kay Duterte na si Amy Marcos lang ang gobernador na talagang nagsuporta talaga kay Duterte nung tumakbo siya. Okay. So ngayon, si Governor Mamba, pumalag siya sa EDCA. Ano nangyari? Inimbestagahan sa House. Si Tambaluslos. Na-detain pa yan si Mamba, si Governor Mamba sa House of Representatives. Inimbestigahan siya. Ngayon, pinababagsak si Governor Mamba.
So, nangyari kay Governor Mamba, nangyayari ngayon kay Inday Sara. At nangyari rin ito sa isang opisyal ng gobyerno. Hindi ko papangalanan dahil ayaw naman niyang sabihin in public. No? At alam ko ang ginawa ninyo, Tambaluslos, Anton Lagdameo, at Bongbong Marcos noong January. Sa cafe, merong cafe kasi dyan sa Malacanang. Diyan nila minit itong government official na ito. Alam ko ang mekanismo ng Amerika pag ayaw nila sa isang opisyal. Ginawa nyo ito noong January. Anton Lagdameo, Tambaluslos, at Bongbong Marcos. Hindi kita tatawagin presidente. You are the American colony governor. Okay. So, the pattern is clear. Okay? Pag pumalag ka sa gusto ng Amerika, mamamamba ka. Mangyayari ang ginawa doon sa government official. Okay? Noong January, hindi ko siya papangalanan. Ayaw naman yung sabihin in public. So, hindi ko na papangalanan. So, noong January, ginawa ito dun sa government official. Pinaiyak nyo pa yung tao eh. Tangina ninyo. Si Governor Mamba, ngayon si Sara Duterte. Naalala niyo yung sinabi ni Digong? Itong Afghan refugee issue ang magpuproduce ng lamat sa unity. And eventually, it did. Diba? Ito na yon. At pababagsakin talaga nila si Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte ay vice-presidente. Pag nagsalita kasi yan kita mo nung Afghan refugee issue, diba? Nung nagsalita si Sara Duterte, natigil ang plano. Siyempre, alam mo namang banggain ng presidente si Sara Duterte ng harap-harapan. Hindi babanggain ni American Colony Governor ang vice-presidente ng Pilipinas ng harap-harapan. Yang sinasabi ninyo na ang Marcos ay hindi pumapatol sa kalaban, tigilan na natin itong ilusyon na ito. Okay? Hindi gagawin yan ni American Colony Governor na siya mismo ang makikipaglibakan. Okay? Ang kanilang laro ay good cop, bad cop. Okay? Ano ibig sabihin ng good cop, bad cop? Siyempre, yung American Colony Governor, siya yung magpi-play ng good cop. Okay? At merong magba-bad cop for him. Ayan na si Tambaluslos. Andan niya na si Mamshi. Okay? At iba pang mga opisyal ng gobyerno. Sila yung makikipagbakbakan. Pero si American Colony Governor, hindi mo makikita yung makikipagbakbakan kasi kailangan niya siyang maprotektahan. Kailangan ma-maintain ang image ni American Colony Governor na siya ay walang bahid, na siya ay for unity, na siya ay mapagpatawad, mapagkalinga, pero that's bullshit. That's bullshit. Okay? Good cop, bad cop ang kanilang laro. Okay, so itong nangyayari kay tuloy-tuloy na yung panlilibak kay Inday, no? They will destroy Inday like what they did to Binay. Ang mas masakit dito kay Inday is mas masakit ang kanyang mararanasan kaysa kay Binay. Dahil ang kinakalaban na mismo dito ni Inday, diyan sa kanyang pagtanggi, diyan sa Afghan refugee issue, ay ang imperyo ng Amerika. As simple as that. Nangyari, can you imagine, sunod-sunod ngayong taong to, January, yung ginawa nila dun sa government official na ayaw na mo magsalita in public. Ikalawa, kay Governor Mamba. Diba? Diba nangyayari kay Governor Mamba? Diba? Ngayon kay Inday, tatlong opisyal na ang alam ko, ito na ang ginagawa nila. Kaya itong mga to ay takot. Okay? Takot. Dahil nga, mawawalan sila ng career. Okay? Siyempre, tayo namang mga citizens ng American colony, madali kayong ma-entertain eh. Diba? Tingnan nyo ngayon sa Facebook, ang mga pinupush ngayon ng mga pages ng Facebook sa mga wall natin. Nagulat nga ako, hindi mo na ako nagpa-follow ng mga prank websites, mga showbiz websites. Tapos push yung mga suggested pages sa newsfeed ko, walang about politics. Puro about prank, showbiz, etc. Hindi naman ako mahilig na gano'n ng mga sa Facebook pages eh. 'Di ba? So ganyan ang nangyayari. The Inday will be destroyed. She will be destroyed. Okay?
And wala na kayong mangyayari. Hindi ko alam kung anong pwedeng gawin ni Inday in order to rise up. Pwede niyang halikan ang paa ng Imperyo Amerika nang matigil na itong lahat. 'Di ba? So, gano'n lang naman yan. Nakita mo kay Duterte. 'Di ba nung pinalagan niya yung Amerika, anong ginawa kay Duterte? Duterte was destroyed. Ang laban ng international news, araw-araw si Duterte. Kulang na nga lang, pati pagtain ni Digong, ibalita sa international media. Ngayon, sino ngayon ang laman ng international media sa Pilipinas? Inday Duterte. Si Inday Duterte ngayon ang laman ng international news. 'Di ba? Si Inday Duterte. At what they did to the father, they're doing to the daughter. And ang sakit, no? Alam mo yun na ang sakit na naging hindi ako humingi ng kapatawaran na naging parte ako kung bakit na elect itong American colony governor na to. Dahil alam ko na, yung kung ano man yung naging partisipasyon ko sa pagkaka-elect ng American colony governor na ito, it doesn't deserve to be forgiven. Whatever I did, I don't deserve to be forgiven. Ang pinagkaiba lang ni Lenny sa kanitong American colony governor na ito is pareho lang naman yung gagawin nila. Ang pinagkaiba lang siguro ay si Lenny walang frozen fruits and vegetables, no? But they will do the same. Pero itong nangyayari kay Inay, this is hindi pa dito yan matatapos. Hindi pa yan dito matatapos. So, ayun. So, ano ba? You have to do something. Uy, bakit ako? Kayo. Diba? Actually, tinitest nila ang waters. Kita mo, walang pumapalag itong mga sunod-sunod na taas ng presyo ng bilihin. Nung panahon ni Digong, Diyos ko dahil, tumaas lang ang rally. Diba? Ngayon may nag-rally pa ba? Dahil, nakakaloka na yung mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Wala naman nag-rally, wala nga nagkukol na ng kung ano yung gusto nilang, yung kay Duterte. Di ba wala na? So, ayun na yung nangyayari kay Inday. Inday will go through a distraction. Tingnan natin kung gaano katapang at katibay si Inday. At kung malalagpasan niya ito. Wala na. Hindi na nila to it's ang sakit na, kung ano man yung naging partisipasyon ko sa pagkaka-elect ng American colony governor na ito, I don't deserve to be forgiven for that. I never had a regret in my life. Ngayon meron na. Diyos ko, Lord. Oo, destroy. Sabi nila, USBBM Tiklawan, CPP-NPA. Alam mo yung CPP-NPA? Huwag kayong maniniwala na anti-America yan or anti-West. That's not true. Ang command center ng CPP-NPA ay nasa NATO country. Ang pera na dumadaloy, the foreign funds going to CPP-NPA in the Philippines, ay nanggagaling sa Western countries. Okay? America, EU, meron pa sa Australia. Alam yan ng NTFL-CAC. At yung sinabi nga, di ba, ni Parlade sa isang interview niya, walang militar na gustong ma-promote ng chief of staff or whatever na magsasalita laban sa CPP-NPA. Okay? Think about it. Think bakit. So, ayun lang po. Hindi ako, kung gusto lumaban ni Inday, lumaban siya. Kung ayaw niyang lumaban, wag lang din siyang lumaban. Nasa kanya, na kay Inday naman yan eh. Kung anong gusto niyang gawin eh. Pero, ayun ang pagkakasunod-sunod ng events. Nang pumalag si Inday laban dito sa gusto ng Amerika na ang Pilipinas ay gawing not refugee center, gawing visa processing center ng mga empleyado ng Amerika ng Afghanistan.
doon na nagsimula ang lahat. So, ayun lang po. Maraming salamat po sa inyo.